Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan. Eksakto, alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rento. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Philcoa. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN kung ito ay hihingin ng mga kinaukulan. Kasunod nito ng pag-lift ng Ombudsman sa restriction sa paglabas ng SALN sa publiko. Suportado ng Pangulo ang aksyon na ito ng Ombudsman. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of a People's Salin. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my Salin is I have again. It will be available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman ng bibigay namin. Hataw Balita ngayon. Ila-live stream ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 budget ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ito sa kasunduan nila ng liderato ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Layo nito na mas maging transparent ang panukalang pondo sa taong 2026. Matatandaang ang 2025 budget ay nabalot ng mga kontrobersiya dahil sa umano'y mga korupsyon. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, and there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes. Hataw Balita ngayon. Hindi maapektuhan ng pag-atras ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tiniyak ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka na may sapat pa rin silang ebidensya mula sa ibang testigo para buuin ang mga kaso na kanilang ihahain at irerekomenda rin sa Office of the Ombudsman. Kahapon sinabi ng ICI na nagbago na ang isip ng mag-asawang Diskaya matapos umano nilang mapagtanto na ang pakikipagtulungan sa ICI ay hindi papabor sa kanila. Matapos umalang sa ikatlong pagdinig ng independent body, ang mag-asawa ay nag-invoke na ang mga ito ng kanilang right to self-incrimination. We are still continuing with our investigation, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission, and that would stand. And we will take those into consideration still. Hataw Balita ngayon.
May iba't ibang pananaw ang mga senador sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, dapat lamang ibalik ang dating patakaran na ginagawang available ang SALN kapag hinihiling bilang paraan laban sa korupsyon. Definitely. Dahil kasi ang anti-graft laws natin, pagka hindi commensurate dun sa income, yung wealth, ano yun? Prima facie evidence na yun, na ill-gotten. It's now the burden of proof on the part of the public official na patunayan na hindi ill-gotten yun. Welcome development naman ito para kay Senator Sherwin Gatchalian dahil mas madaling mabusisi ang yaman at negosyo ng public servants kung isa sa publiko ang SALN. Self-declaration ng SALN. So, ibig sabihin, nasa iyo yan. Honesty system yan. So, ibig sabihin, yung mga linalagay mo doon, honest ka. Pero for example, may hindi ka linagay doon na negosyo o may hindi ka linagay doon na bank account, then, pag yan lumabas later on, you'll be, pwede ka makasuhan. And that's a ground for banning from holding public office. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, mahalagang maibalik ang transparency bilang unang hakbang sa mas malinis na pamahalaan. Alam mo, unang pasok ko pa lang sa gobyerno, 24 years ago, meron ng SALN requirement. Nawala lang ito through the past years. Kaya nararapat lang na binalik ito ng ombudsman na mga SALN ay dapat isa sa publiko. Magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. Nagboluntaryo rin si Senator Robin Hood Padilla na unahing ilabas ang kanyang SALN. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, napapanahon ito dahil naghahanap ng kalinawan ang publiko sa gitnang iskandalo sa flood control projects na yumanig sa gobyerno. Sinabi naman ni Senate President Tito Soto na hindi na ito bago dahil pinayagan na rin ang access sa SALN ng mga senador nung siya ang namumuno ng Senado mula 2018 hanggang 2022. Hataw Balita Ngayon. Hinihikayat ng ilang mambabatas ang liderato ng Kamara na maglabas na ng panuntunan sa pagsasapubliko ng State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. September 10, 2025 pa na ihain ng Akbayan Party List ang House Resolution number 271 na layong utusan ng Secretary General ng Kamara na gawing available sa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng House members alang-alang sa transparency at accountability. Gayunpaman, nakabinbin pa ito sa House Committee on Rules. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na co-chairperson ng House Committee on Infrastructure, hindi kinakailangang hintayin na maipasa ang resolusyon para maisapubliko ang SALN ng mga kongresista. Kaya hinikayat din ito ang House leadership na maglabas ng mga panuntunan kaugnay nito. Pero ngayon, I think the House will have to make its own policy without having to wait for the Ombudsman. Ang totoo, we don't have to wait for the House resolution to actually be approved, no? If the House leadership deems it very important and very significant to restore public trust in government, and which is basically what the Speaker stated in his Congress break speech, no? I think the House leadership can do it on its own. Hataw Balita Ngayon. Tinawag na ang guilty ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandana ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa gitna ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Pag-aminan niya sa kasalanan ang hindi pakikipagtulungan. Dagdag pa ng kongresista, mas pinabibilis lang ng mga Diskaya ang hatol sa kanila ng taong bayan.
Ito'y matapos may ulat na hindi makikipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga anomalyang flood control projects. Hataw Balita ngayon. Iginiit naman ng lokal na pamahalaan ng Marikina na wala silang naging pagkukulang sa isa sa proyektong Super Health Center ng Department of Health sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City na hindi pa natatapos. Paliwanag ni Marikina City Administrator Mark Castro, ang 21.5 million na budget ay nakalaan lamang talaga sa pundasyon na itatayong health center sa Concepcion 2. Giit nito, kulang ang pondong inilaan ng DOH sa proyekto. Aminado naman ng Department of Health na pagkukulang ng ahensya ang mga naturang haunted hospital at medical center kaya nakalusot sa proyekto ang umano'y insertions. Kaya po ang Department of Health, tingin ko malaki ang pagkukulang dito kasi hindi nila napondohan ng tama. Nagkulang sila sa monitoring. Kaya nga po ang city, ang gagawin po ng city, naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. I'd like to say yes kasi nga this should have been a well-planned project because the idea is before you even start, it should have gotten through us. But that's my problem na-insertion ako Because of that, na-delay yung project na dapat natapos by 2022, nag-umpisa lang December 15 of 2023. Hataw Balita ngayon. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Hungary dahil sa pag-abot nito ng tulong sa mga biktima ng lindol. Sinabi ito ni PBBM sa Speaker ng National Assembly ng Hungary na si Kovar Laszlo sa Malacanang kahapon. Magtatagal si Kovar sa Pilipinas hanggang October 17 at inaasang bibisita rin ito sa Cebu. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa survey ng Pulse Asia na ang media ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ngayon pagdating sa paglaban sa korupsyon sa flood control projects. Ayon sa survey, 51% ang nagsabi na malaki ang tiwala nila sa media para labanan ang katiwalian sa pamahalaan. Sumunod na pinagkakatiwalaan ng taong bayan na lalaban sa korupsyon ay ang iba't ibang civil society groups na nakakuha ng 50%. Ayon sa Pulse Asia, 37% lang ang nagtitiwala sa Senado, habang 25% naman ang sa House of Representatives. Ang Office of the Ombudsman ay may 39% trust rating at ang bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI ay nakakuha lamang ng 23% kung saan 56% ng mga Pilipino ay hindi patiyak sa kredibilidad nito. Habang nakuha naman ang Department of Public Works and Highways ang mababang tiwala ng publiko kasunod ng pagkakasangkot nito sa mga katiwalian sa infrastructure project ng pamahalaan. Ang survey ay sinagawa mula September 27 hanggang September 30, 2025 sa 1,200 respondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hataw Balita ngayon. Mayroon ng lead sa posibleng kanaroroonan ng dalawang overseas Filipino workers o OFW na nawawala sa Hong Kong ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa DMW, nakausap na nila ang pamilya ng dalawang OFW at ibinigay na ang mga impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap ng mga otoridad sa Hong Kong. Sa impormasyong nakuha ng ahensya, hindi na bumalik ang dalawang OFW sa mga amo matapos ng day off noong nakaraang October 4. Sabi niya, parang sobrang stress niya daw. Nasa stress daw siya doon sa Hong Kong. Yun yung mga sinasabi niya. Tapos, tinatanong ko siya kung bakit, ganon. Parang nahiya siyang sabihin sa akin kung ano ba talaga yung dahilan na nasa stress siya. Let me just say na merong mga certain leads in terms yung huli nilang pakikipag-usap sa kanilang mga mahal sa buhay.
Huli sa hot mic si US President Donald Trump ng pabiro at banayad na itinama ni Canadian Prime Minister Mark Carney matapos nitong tawaging president ang punong ministro sa isinagawang Israel-Hamas Peace Summit sa Egypt. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Noel, magandang umaga. Hindi sinasadyang natawag na president ni President Donald Trump si Canadian Prime Minister Mark Carney noong Martes sa Israel-Hamas Peace Summit sa Egypt sa isang nakatatawang hot mic moment. Matapos ang formal speech ni President Trump, lumapit sa kanya si Prime Minister Carney at UK Prime Minister Keir Starmer at banayad na itinama ang pagkakamali ng US leader. I'll go back and mention. I'm glad you upgraded me to president. Great stuff. It's good. I started as a Great stuff. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakamali ang Pangulo sa pagtawag sa Canadian leader. Maaalalang ilang pagkakataong ding tinawag ni Trump si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau na gobernador. Sa gitna ng mga banta nitong isama ang Canada bilang ika-51 estado ng Amerika. Nagtipon ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa coastal resort area ng Egypt ng Sharm el-Sheikh noong Lunes, October 10 para lagdaan ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Maraming salamat, Noel Poliarco. Samantala, isang kasunduan ang pinagtiban ng United Arab Emirates at Canada para palakasin ang kooperasyon sa artificial intelligence at digital innovation na nakatuon naman sa mga data center ng dalawang bansa. Ang hakbang na ito ay kasabay ng pag-angat ng bilateral trade at pagtaas ng bilang ng Canadians na naninirahan at nagtatrabaho sa UAE. Ito ang hataw balita ni Chris Fugaman. Pumirma ng isang kasunduan ng United Arab Emirates at Canada na layong magpalalim ng ugnayan ng dalawang bansa habang sinasabing patuloy ang pagkikipagtulungan ng Ottawa sa teknolohiya at pamumuhunan. Ang kasunduan ay pinirmahan ni UAE Minister of Investment Mohammed Al-Suwaidi at Canadian Minister of Artificial Intelligence and Digital Innovation Evan Solomon. Sinasabing papayagan ng pagkikipagtulungan ang pagpapalitan ng kaalaman at pagsuporta sa makabagong pamumuhunan sa teknolohiyang malaki ang potensyal kabilang ang mga data center at mga inisyatibang AI. Ayon sa UAE Ministry, magpapalitan ng expertise at teknikal na kaalaman ang dalawang bansa at susuportahan ang pagtatatag ng makabagong proyekto sa advanced technology sectors. Binigyang diin naman ni Solomon ang kahalagahan ng data sovereignty habang kinikilala rin ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan sa ibang bansa. Ayon sa mga analyst ng AI industry, maaaring buksan ng kasunduan ang mga oportunidad sa data center footprints, cloud services at bagong AI ventures habang pinapangalagaan ang data sovereignty at cross-border collaboration. Chris Fugaman, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat, Chris Fugaman. Samantala, kinakailangan maabot na isang dayuhang papasok sa United Kingdom sa taong 2026 ang A-level na English proficiency. Kaugnay ito ng mas maigpit na mga panuntunan na ipatutupad ng pamahalaan. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. James, magandang umaga. Ipinahayag ng pamahalaan ng United Kingdom na simula Enero 8, 2026, kailangang makapasa sa mas mataas na antas ng pagsusulit sa wikang Ingles ang ilang mga dayuhan na nais makapasok sa bansa. Kabilang dito ang mga aplikante para sa Skilled Worker, Scale-Up at High Potential Individual o HPI visas. Ayon sa bagong patakaran, ang mga aplikante ay kailangang umabot sa B2 level ng English proficiency na isang antas na mas mataas kaysa sa kasalukuyang B1 na katumbas ng GCSE. Ang B2 ay katumbas ng A-level na antas kung saan inaasahan ang mga aplikante na makapagsalita, makinig, magbasa at magsulat ng Ingles ng malinaw, detalyado at may kumpiyansa.
Ang mga aplikante ay sasailalim sa in-person testing mula sa mga home office-approved providers bilang bahagi ng proseso ng visa. Bahagi rin ng patakaran ang mas malawak na plano ng pamahalaan upang bawasan ang antas ng migrasyon na inilatag sa isang white paper noong Mayo. Kaya tinatayang makababawas hanggang 100,000 migrante kada taon kapag naisakatuparan na ito. Ayon naman kay UK Home Secretary Shabana Mahmood, dapat matutunan ng sinumang nagnanais makapasok sa United Kingdom ang kanilang wika at makibahagi sa kanilang lipunan. Idinagdag pa ni Mahmood na tinatanggap ng United Kingdom ang mga dayuhan na may maiaambag sa bansa ngunit hindi anya katanggap-tanggap ang hindi pag-aaral ng wika ng mga bagong dating. Samantala umani ng batikos ang naturang patakaran mula sa ilang sektor. Ayon sa immigration lawyer na si Afsana Akhtar, hindi makatarungan ang paghingi ng A-level na antas ng Ingles dahil kahit ang ilang mga Briton ay hirap sa ganitong antas. Dagdag pa niya sapat na ang GCSE standard at natural na huhusay pa sa Ingles ang mga dayuhan sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, maaari namang makaapekto ang bagong English requirements sa mga middle-skilled jobs kung saan hindi laging kinakailangan ang mataas na antas ng Ingles ayon sa Migration Observatory ng University of Oxford. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Maraming salamat sa iyo, James Hilario. Samantala, muling idinaos sa Javits Center, New York City, ang 2025 New York Comic Con, isa sa mga pinaka-aabangang pop culture events sa buong mundo kung saan muling nagtipon ang mga tagahanga ng comics, anime, cosplay at mga artista mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa gitna nito, nasa usapin din ang mga economic challenges na inaharap ng mga negosyante at artist bunsod ng mga ipinatutupad na taripa. Ito ang mahataw na balita ni Clarence Chauncey. Nandito tayo ngayon sa Javits Center sa New York City kung saan ipinagdaraos ang 2025 Comic Convention, ang pinakamalaking pop culture event sa Estados Unidos. Mahigit 250,000 fans ang dumalo sa taunang event na ito upang ipagdiwang ang comics, anime, movies at video games. Mula sa mga cosplayers na nakaayos gaya ng kanilang mga paboritong characters hanggang sa mga booth na puno ng merchandise, posters at figurines, ramdam ang enerhiya at saya ng mga tagahanga. I'm cosplaying is Goju. Honestly, in my opinion, I feel like he's the strongest character in the whole entire anime universe. Hindi lang kasayahan ang hatid ng event na ito. Para sa ilang mga negosyante at artist, ito rin ay pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga produkto. Sa kabila ng mga hamong dulot ng tariffs at inflation, lalo na sa mga inaangkat na produkto mula sa ibang bansa. Well, it's interesting with us being a Japanese company, even though we have an office here in Torrance, California, the tariffs did impact us. We had to pay an additional 15% tariff on our products, so we did have to raise our price to our consumers by about 7.5%. I will tell you that I was surprised with the Comic-Con. We didn't raise our prices here. We kept our prices the same. For me, I do a lot of in-house manufacturing. So as far the tariffs had kind of already hit in the beginning of the year. Sa kabila ng mga hamon, patuloy pa rin nagpapakita ng positibong pananaw ang mga negosyante at mga artista. Anila, ang susi sa tagumpay ay ang patuloy na pagpapaunlad ng sariling kakayahan. Kasabay nito, nagbahagi sila ng mga payo at inspirasyon sa iba. The best thing to do is just practice, get good at your skill, and then get to the point. And also I would say network a lot, because it's all about the people you know that could potentially get you where you want to be. My advice is to get involved. First step is to just find a company that you like. And then offer to help work for them. Get your name out there, get your name into them. Sa pagtatapos ng araw, maraming tagahanga ang umalis ng may ngiti sa mukha, bit-bit ang mga souvenirs, autographs, at higit sa lahat, inspirasyong mula sa mga artist kasama na ng mga Pilipino na patuloy na ipinagmamalaki ang kanilang talento sa international stage.
Clarence Shaughnessy, humahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Raymond Mon. Ako ba? Ang Public Relations Officer ng PhilHealth upang pag-usapan kung ano ba ang tungkol dito sa YAKAP program at mga benepisyong kalakip nito. Magandang umaga sa inyo, Sir Mon. Thank you very much for your time. Yes, magandang umaga Miss Annie at magandang umaga rin po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayong umagang ito dito po sa Hataw Balita. Live and the RM the studio. Yes. Maraming salamat po. Sir Mon, unahin ko na para marami tayong mapag-usapan tungkol dito sa YAKAP program. Okay, ano yung pangunahing layunin ng YAKAP program ng PhilHealth? Paano nito matutulungan yung mga miyembro, partikularmente yung may mga malulubhang sakit? Okay. Unahin muna po natin intindihan kung ano po yung programa po ng Universal Healthcare. Ang sabi kasi ng batas na dapat every Filipino shall be granted immediate eligibility to promotive, preventive, curative, rehabilitative, palliative care. Alam natin, Miss Annie, na kadalasan naalala lang yung PhilHealth kung kailan lang po sila nagkasakit, no? Or kung kailangan lang po sila na ospital at kailangan ma-confine, saka lang po natin naalala kung ano yung mga benepisyong pwedeng makuha po sa PhilHealth. Ngayon, inulunsad na po natin yung YAKAP program. YAKAP, by the way, stands for Yaman ng Kalusugan program. Ito po ay kasama sa promotive and preventive na aspect na hinihingi po ng Universal Healthcare program. So, pag sinabi natin promotive and preventive, wala pa pong sakit, dapat po na aalagaan na po natin yung ating kalusugan. And wag natin din hintayin kung kailan lang po malubha or malala na po yung karamdaman, saka lang po tayo pumupunta sa mga clinic or sa mga doktor para po magpa-check up. Sa ilalim po ng programa ng PhilHealth YAKAP, masasabi na po natin that PhilHealth is not only for the sick but also for the healthy, because even if you are healthy, malusog na malusog ka, kailangan pumunta ka pa rin sa isang YAKAP clinic para po magpa-check up. So marami tayong serbisyo rito, Miss Annie. Unang-una, as I've said, lahat ng Filipinos kasama po dito sa PhilHealth YAKAP. Hindi lamang po member, kasama din dito yung mga legal dependents as long as declared siya ng kanyang member at meron siyang PhilHealth ID number, pwede ka po magpa-register dito sa PhilHealth YAKAP. And paalala sa ating mga Filipinos o sa ating mga kababayan, kayo po ang pipili ng sarili ninyong PhilHealth YAKAP Clinic. Okay? So for practical reasons, at alam naman po natin na primary healthcare service yung PhilHealth YAKAP, so ang pipiliin nyo po dapat na PhilHealth YAKAP Clinic, yung pinaka malapit or yung accessible and always available on the part po ng ating mga YAKAP beneficiaries. So ano po yung mga benepisyo na makukuha sa YAKAP? Of course, as I've said, may sakit or malusog, dapat nagpapacheck up kayo para po pupunta kayo sa YAKAP Clinic para makuha yung inyong health profile, no? Ito yung medical history taking, alamin po kung ano yung lahi, no, ng inyong pamilya ng mga sakit. At in other words, ito yung kikilalanin po ng YAKAP Clinic, yung isang YAKAP beneficiary. So ang tawag din natin dito yung first patient encounter, or ito yung initial episode of care na binibigay po ng isang YAKAP Clinic sa kanyang YAKAP beneficiary. Okay, so meron po tayong doktor doon, so kasama rin po doon yung consultations and case management. Kasama rin po yung provision of preventive health services. And kung nakita naman ni doktor na hindi na siya pang preventive care, pang curative na siya, pwede rin siya i-refer sa mga accredited hospitals po natin for higher level of care. Subalit kung upon assessment ni doctor, nakita naman niya na malusog yung isang member, well and good, yun po talaga yung gusto natin, at least mananatili
at mamonitor po natin, no, yung status ng health ng ating mga yakap beneficiaries. Ganito, Miss Annie, halimbawa naman, nakita upon assessment and ng isang doktor, ng yakap doktor, at kailangan niya magpa-lab test kasi may mga simptomas siguro siya na high blood siya or diabetic siya. Kasama rin sa yakap clinic services yung mga outpatient laboratory and diagnostic test po, no? So halimbawa, sabi ni doctor, kailangan mo ng magpa-HbA1c test, kasama po yan sa yakap. Meron din pong chest x-rays, sputum microscopy, ECG, urinalysis. Pap smear is also part po, fecalysis, fecal occult blood, and lipid profile, fasting blood sugar, kasama rin po, and creatinine. So yan po, kasama po yan sa mga laboratory tests na pwede nyo pong ma-avail sa PhilHealth Yakap. Pero tandaan natin na ito ay depende po kay Yakap physician. So kung ano lang po na laboratory test ang kinakailangan, yun lang po yung pwedeng makuha ng ating mga Yakap beneficiaries. And maliban doon, nadagdagan na rin siya ng cancer screening test. So halimbawa po, magpapa-cancer screening test. So ano yung mga cancer screening test natin na kasama rito? Mammogram, liver, breast ultrasound. Kasama rin po yung low-dose CT scan, alpha-fetoprotein, and colonoscopy po. So all of those ay kasama rin po sa PhilHealth Yakap program. But tandaan natin, ito ay manggagaling po upon request ng isang yakap physician. Okay? So yung cancer screening test request form, ito ay manggagaling o magmumula po sa yakap physician. And pagdala mo na yung cancer screening test request form, that would be the time that you will go to our accredited cancer screening test facilities. Okay. Sir Mon, yung diniscuss sa while ago ni Sir Mon, mga kasambahay, is the scope of the services na binibigay po ng yakap. So, habang pinakikinggan ko yung explanation mo, parang yakap's primary objective revolves doon sa disease prevention. Kasi sinasabi na hindi ka lang pupunta sa yakap dahil may sakit ka na. Even healthy people can go there for check-up, para ma-check up. Now, let's proceed to the requirements. Para pumunta, uulitin natin, lahat kayo pwedeng pumunta. Okay. Pero, bago mo umabail ito, you need registration. Saan sila pupunta para magpa-register? Okay. Pero, meron pa akong hindi na idagdag na beneficiary. Sige. Yes. Okay. Again, si Sir Mon, ulitin ko po, dinidiscuss niya yung scope ng services ng yakap. Okay, sige. Ano pong nakulang po doon? Ang kulang doon, kasi kasama din sa PhilHealth Yakap services, yung pag-dispense ng medicines. Okay. So, meron tayong tinatawag na PhilHealth Gamot or yung guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Yun po yung ibig sabihin ng gamot. So, meron po tayo presently 21 medicines na covered po dito sa PhilHealth Yakap. So, to name a few, kasama po dyan yung anti-diabetics, anti-thrombotics. So, those are the medicines. Or in other words, yung pang maintenance medicines po natin. Okay. And ang kagandahan dito, noong last August, we have launched na rin po, no? Yung PhilHealth Gamot, nadagdagan pa yung 21 medicines, naging 54 medicines. Plus 54. So that's a total of 75 medicines. And, pero itong 54 medicines, we have initially implemented it here dito muna sa National Capital Region and sa Rizal Province. And meron tayong mga accredited na PhilHealth Gamot providers wherein dun po pupunta yung ating mga yakap beneficiaries para po maka-avail ng PhilHealth Gamot. Subalit, yung prescription slip, of course, kasi depende kay doctor kung which medicine ang ibibigay sa'yo, that would emanate from the yakap clinic. You can, hindi po kayo pwedeng
dumaan kay private doctor ninyo. At yun na magbibigay ng reseta. Hindi po ganon. Dapat the dumaan Yakap. lahat sa Yakap facility. Okay. So yung controlling factor nasa Yakap Clinic through the Yakap doctor. Okay. So meaning to say, lahat ng transaksyon ay magagaling sa Yakap. Yes. Kailangan mong magpa-check up, Yakap din. Kailangan mong bumili ng gamot, Yakap din. Kailangan mo ng laboratory, Yakap din. Yakap doctor. Yes, yes. Tama po. So, yan po ang scope ng services. Okay. Napansin ko po dun sa mga laboratory tests, ano po, wala dito, hindi kasali dito yung mga, like for example, kung kailangan mo ng angiogram, wala ka doon. Hindi ka. Wala kasama po. ba ito sa package naman ng PhilHealth? We have to remember that the Yakap program ay ang ating tugon para sa primary healthcare and dun sa preventive and promotive measure. Pero ibang usapan naman, for example, that you have to be confined or admitted sa isang accredited hospital, ibang benepisyo na papasok yan. Yan na po yung curative, yan na po yung tinatawag natin ng mga all-case rate packages. Nasakop din ng PhilHealth? Yes, opo. Yung binabanggit natin na angiogram, which is expensive, papasok naman yun doon sa curative care. Pag halimbawa na ospital po kayo, curative na yun eh. Okay. So, that would be the time na papasok na po yung mga benepisyo doon ng ating all-case rates. And para sa kaalaman po, again, we have already increased our benefit packages sa all-case rate natin sa mga inpatient benefits. So, we have increased by 30% nung taon 2024. Okay? Then, itong taon na 2025, another round of increase. So on top of the 30% increase, nag-increase pa tayo ng 50%. So that's equivalent to 95% increase. Kasi halimbawa, dengue fever, yung dating 10,000 pesos, nag-increase ng 30%. So plus 3K, naging 13,000. Pero nag-increase again ng 50%. So, ano yung 50% ng 13,000? It's 6,500. So, naging 19,500. Meron din tayong mga rationalized case rate, which means na more than 95% pang increase tulad ng severe dengue na from 16,000, it has increased more than 100%. So, it's 47,000 na po. Ito po, Miss Annie, yung ischemic heart disease, no? From 30,300 yung percutaneous coronary intervention or yung heart attack, umabot na po up to 523,000 yung ating benepisyo. Fibrinolysis from 30,000 umabot na po sa 133,500. So tumaas na po yung ating benepisyo. Okay. Going back, Sir Mon, doon sa scope of services and of course kung saan ito po pwedeng matagpuan, paki-clarify nga, you made mention a while ago na kung magpapacheck up ka sa Yakap Clinic, mayroon din gamot. But yung pagbibigay ng gamot, hindi pa ito doon sa kabuuan ng Pilipinas, dito lang sa NCR. Let's clarify that once and for all. Ang Yakap, buong Pilipinas na ba ito? Kaya na ba nitong marating yung mga far-flung and geographically isolated areas of the country? O ilan pa lang? Anong mga lugar ito? Baka mamaya i-announce natin ito, you can go to the Yaka para makapagpa-member, pero hindi naman pala available sa kanila. Sige nga, Sir Mon, please. Okay. Brief history lang po, o background pala, patungkol po sa primary care health service ng PhilHealth. We started with PhilHealth Consulta. Naalala niyo yung PhilHealth Consulta. Yes. Yun po ay PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama. Now, we have rebranded it. Yung PhilHealth Consulta, naging PhilHealth Yakap. First of all, we have rebranded it kasi mas dumami na po yung ating benepisyo kasi na-incorporate na rin dito yung PhilHealth gamot, na-introduce na rin natin dito yung cancer screening test po natin. So, lahat po ng mga PhilHealth Consulta facilities, na-convert lang po siya into PhilHealth Yakap. So, ongoing po yung primary healthcare services natin all over the Philippines. Okay. When it comes to the services na kasama sa PhilHealth Consulta, ginawa lang po natin siyang PhilHealth Yakap at dinagdagan natin ng benepisyo. Okay. Yung 21 medicines na kasama dito sa PhilHealth Consulta, na-carried over lang din po sa PhilHealth Yakap. So, available po yung 21 medicines na yon
na binanggit po natin sa PhilHealth Yakap. Okay. Opo. Ngayon, because of the introduction ng PhilHealth Gamot, dito sa NCR, nadagdagan po natin yung 21 medicines with additional na 54. A total of 75. 75. Opo. And the we, NCR? dito po sa NCR. So we have initially launched it here sa NCR para matest natin yung ating system. Because meron pong medicine allowance na binibigay yung PhilHealth sa ating mga Yakap beneficiaries. So, ang Yakap is all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. They can go to the Yakap Center at magparehistro, magpa-register. Okay, ano yung mga qualification para makapagparehistro? Hindi ako member, wala akong alam. Halimbawa, pupunta ako sa Yakap Center, para Yakap Clinic para magparehistro. Mayroon bang kukunin sa akin ng mga requirements? Halimbawa, magsasakayan at wala naman silang mga kaukulang mga dokumento sa iba't ibang mga lugar ng bansa. Ano po ang pwede natin sa ilalim po ng batas ng Universal Healthcare Act, may nakalagay dun yung isa yung population coverage that all Filipinos shall be covered by Universal Healthcare. So yung pinaka-requirement talaga para makasali ka sa Yakap ay dapat PhilHealth member ka. Kasi ang importante rito, hihingiin lagi sa'yo ng Yakap facility yung iyong PhilHealth ID number. And the only way na makakuha ka ng PhilHealth ID number, dalawang paraan. It's either magpa-member ka or ikaw as a qualified dependent ay dapat ma-declare ka ng iyong magulang as a dependent. Or halimbawa naman, unemployed na yung housewife ka, dapat ma-declare ka ng iyong asawa as a dependent. So that's the only way para makakuha ka ng PhilHealth ID number, as a member or as a declared qualified dependent. Kung halimbawa, senior citizen siya. Definitely, pag senior citizen, nasa ilalim din ng batas natin that Filipino senior citizens shall be covered by PhilHealth, which also was reinforced ng Enhanced Senior Citizens Act na dapat declared covered ka ng PhilHealth. So yung ating mga senior citizen, kung hindi na po sila, kung kung retirado na o pensionado, or even they are unemployed pero senior citizen sila, they have to register themselves as a PhilHealth senior citizen member. Okay. Let's talk about the sustainability of this program because nakikita natin, napakaganda, ha? Imagine, may sakit ka o wala kang sakit, you can go to the Yakap para makapagpa-check up ka sa doktor. At kung kinakailangan, mag-lab test ka, libre din yun. Pagkatapos nun, bibigyan ka ng gamot. And then, this is all over the Philippines. Yes. They can go there anytime na para makapagparehistro. Once and for all, sama niyo po sa panawagan niyo doon sa ating mga mamamayang Pilipino na they have to go na kasi napaka-importante nitong programa na ito. Ano yung sustainability? Mayroon ba kayong of course, sa mga programang tulad ng PhilHealth Yakap, ito ay pinag-aaralan. Meron tayong actuarial studies na ginagawa rito bago natin inilulunsad yung mga ganitong klaseng programa. So kasama rin po dun yung financial sustainability. And that's also part po sa tatlong dimensions ng universal healthcare. Meron tayong una kasi yung population coverage na dapat lahat ng Filipinos covered. Second, yung service coverage. As I've said kanina, kasama po from promotive, preventive, curative, rehabilitative, palliative care, dapat maibigay natin ang serbisyo. And lastly, financial coverage. Opo. So sa financial coverage, ano ba yung ultimate objective ng PhilHealth para sa lahat ng Filipino? Kung maaari, wag na po sila magbayad sana sa ospital. That's why we have introduced the no balance billing policy, the zero co-payment policy. We will be discussing that sa susunod, yung no balance billing policy because it's a very important issue, Sir Mon. Okay. So, as to the sustainability ng pondo po, ano naman po siya? Talagang siya sustainable kasi hindi naman po natin gagawin at hindi natin alimbawa, hindi tayo mag-i-increase ng benefits or hindi tayo maglulunsad. Opo. Okay. So, actually ang gusto nga po natin ngayon is mapakanabangan na po natin yung ating mga PhilHealth Yakap. Opo. Okay. Quickly, Sir Mon, ano yung iyong panawagan sa ating mga kababayan Pilipino patungkol dito sa proyektong ito? Yes. Thank you very much. Sa ating mga kababayan, nadyan na po ang Universal Healthcare and ang PhilHealth po, inilunsad na po yung PhilHealth
Yakap, Yaman ng Kalusugan program, wherein kahit wala pa po kayong sakit, malusog po kayo, pwede na po kayo magpa-check up. Ano bang layunin nito? Of course, gusto natin yung ating bayan ay mananatiling malusog po. Kasi tandaan natin, health is wealth, napakamahal magkasakit at gusto natin early detection, no? Prevention is better than a pound of cure. Para kung malimbawa na check po natin na may karamdaman yung isang member, at least maagapan po natin at mapapagaling pa po natin. Tandaan natin na it all starts from health, no? And hindi natin magagawa yung mga pang-araw-araw na gawain po natin, yung hanap buhay natin, at without the tamang kalusugan. So, pangalagaan po natin yung kalusugan natin through PhilHealth Yakap. Thank you so much, Mr. Mon Acoba, Public Relations Officer ng PhilHealth National Capital Region. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, again, we would like to express our appreciation for finding time with us. Maraming salamat. Thank you rin po, Miss Annie, and maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Dahil naman po sa matinding pinsala at takot na maulit muli ang malakas na lindol, hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang residente sa coastal area sa Manay, Davao Oriental. Mas pinili nilang manatili sa evacuation center kahit mahirap ang kalagayan dahil sa pangamba sa posibleng aftershocks at pinsala. Si Gladys Tuabe, umahataw live. Gladys, good morning sa iyo. Kung sakaling palilikasin na ang mga residente dyan, may identified na bang relocation site ang mga LGU para sa kanila, Gladys? Ani, aalamin natin kung meron bang relokasyon na ibibigay, partikular ang lokal na pamahalaan ng Manay, at kung may identified site na ba sila, dahil sa ngayon kasi Ani, ang tinututukan ngayon ng lokal na pamahalaan ay mabigyan ng agarang temporary shelter ang mga pamilyang tuluyang nawalan ng tirahan dahil sa matinding pinsala na naidulot ng lindol, at tuloy-tuloy din ang ginagawang pagpupulong ng lokal na pamahalaan, Ani, para sa ayuda at tulong na dapat ipagkaloob sa mga pamilyang apektado. Nababalot pa rin ng takot ang mga residente sa Manay, Davao Oriental sa tuwing nakararamdam sila ng aftershocks. Bukod sa pinsalang dulot ng malakas na lindol, pangamba rin ang dulot ng posibilidad na tsunami. Matapos ang malakas na pagyanig, agad na itinaas ng PHIVOLCS ang tsunami alert, kaya't mabilis na nagsilikas ang mga nakatira malapit sa tabing dagat. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation center, gaya ni Janet na mas piniling manatili para sa kaligtasan ng kaniyang pamilya. Bagaman bahagya lamang ang pinsala sa kanilang bahay at maaari pa naman sanang tulugan, pinili pa rin nilang wag munang umuwi dahil sa matinding trauma. Makuan pagod, matulugan pagod, ma'am. Akong kuan lang kanyang mga haligi sa kwarto ni bigay na yun siya ning kiling na. Ang ako kuan lang kanang unsay sira sa among balay, kay importante may irang balay. Kan lang taga-alon tabi ka ng mga gamit ba para makatukod og bag-o or maka-repair mi sa balay namo. Dagdag pa ni Janet, umaasa siya na bukod sa pinansyal na tulong para sa pagpapaayos ng bahay, matulungan din silang makahanap ng mas ligtas na lugar sa pamamagitan ng relokasyon. Pero mas maayo gud og i-relocate kay duol may og sapa. Ang sapa og dagat nag-connect lagi siya, ma'am. Tsunami alert ba gud ang kuan, ma'am. Manay. Muna akong gikabalakan kay mga anak nako, lisod kayo ko nun, tulo ba akong anak. Katulad ni Janet, labis ding nagpapasalamat si Rena May Balante na ligtas sila ng kanyang mga anak mula sa lindol noong nakaraang Biyernes. Aniya, ayaw niyang malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga anak, kaya nagdesisyon silang manatili muna sa Regional Evacuation Center. Hantod karon mangurog pa akong unting ano lang gani kanang gamay-gamay lang gani mangurog na ko. Grabe kahadlok, grabe akong kahadlok. Ang dagat mamug tubig.
wag kuan manggulino ang ingon sila ang tsunami alert manggod pagkalinog manggod. Ingon sila nga maabakwit man kan. Akong safety ra sa akong mga anak akong ginahuna-huna in taon. Bahala naman sa basta akong mga anak ma-safety. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa karagdagang tulong, lalo na ng construction materials para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa buong probinsya, tinatayang 176,000 families ang apektado. Higit 11,000 na tahanan ang nasira at 752 ang totally damaged at 10,629 naman ang partially damaged. Ani dahil nga sa pinsala na naidulot ng lindol ay isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Davao Oriental para mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga apektadong pamilya. At hanggang ngayon ay patuloy ang ginagawang koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa mga national agencies para sa nagpapatuloy na relief operations at ginagawang rehabilitasyon dahil sa sunod-sunod na lindol. Yan muna ang ating update mula rito sa Mati, Davao Oriental. Balik sa iyo, Ani. Thank you very much, Gladys Tuabi. Live na nag-uulat mula dyan sa Mati, Davao City. Samantala, sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Kawikaan 22:9. Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa lukha. Yan po ang mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 15 sa buwan ng Oktubre, 2025. Maraming salamat, Adel. No more time. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Labandad 1350, Rap, good morning. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Canton. At dito sa UNTV at UNTV Radio Labandad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po, susunod na. And good morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.